Magandang araw sa lahat ng ating kababayang Pilipino. Bago nating simulan ang kwento, pwede ba kayong mag-subscribe bilang suporta sa ating channel? Salamat! Magandang araw sa lahat ng avid listeners. Nais ko lang ibahagi ang kwentong aking naranasan. Lumaki kami sa Maynila. Simpleng buhay lang kasama sina nanay at tatay. Hindi kami mayaman pero sapat para maging masaya. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang nagbago ang lahat. Naaksidente sina nanay at tatay pauwi galing trabaho at hindi na sila umabot ng buhay sa ospital. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Halos hindi namin naproseso ang lahat dahil agad kaming inasikaso ng kamag-anak namin sa probinsya. Ang kapatid ni tatay, si Tito Ramon. Siya ang nag-alok na doon muna kami tumira dahil wala na raw kaming ibang malalapitan sa Maynila. Wala kaming choice. Sumama kami. Sa unang tingin, maayos ang buhay sa probinsya. Tahimik, sariwa ang hangin at malayo sa ingay ng siyudad. Mabait si Tito Ramon o ganun ang akala namin. Inaasikaso niya kami, pinapakain at parang ginagawa ang lahat para maging komportable kami. Pero habang tumatagal, may mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Tuwing gabi, may mga oras na nawawala si Tito Ramon. Hindi siya nagsasabi kung saan siya pupunta. Minsan, magigising ako sa kalagitnaan ng gabi at mapapangsin ko na bukas ang pinto at wala siya sa loob. Pagbalik niya, parang pagod na pagod siya at minsan may amoy na hindi ko matukoy. Hindi dugo pero hindi ring normal. Hindi ko yun pinansin nung una. Pero napansin ko rin na si Bunso ay nagiging mahina. Hindi siya nagkakasakit tulad ng dati pero parang may nawawala sa lakas niya. Madalas siyang tulala at minsan parang may kinakausap kahit wala naman. Isang gabi, nagising ako dahil sa ingay sa labas. Mahina lang pero sapat para mapansin ko. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita si Tito Ramon sa likod ng bahay. Hindi siya nag-iisa. May kausap siya. Mga taong hindi ko maaninag ng maayos pero alam kong hindi normal ang mga tilos nila. Hindi ako lumabas pero narinig ko ang ilang salita. Hindi ko maintindihan lahat pero malinaw ang isang bagay. May binabanggit silang alay. Kinabukasan, tinanong ko si Bunso kung may napapansin ba siya. Doon niya sinabi na may mga panaginip daw siya paulit-ulit na may mga taong nakatingin sa kanya sa dilim at may isang matangkad na nilalang na parang hinihintay lang. Doon na ako natakot. Sinubukan kong kausapin si Tito Ramon pero umiwas siya. Ngumiti lang siya at sinabing huwag akong mag-alala. Pero habang sinasabi niya iyon, may kakaiba sa mga mata niya. Parang hindi siya ang kausap ko. Tumating ang gabi na hindi ko makakalimutan. Nagising ako dahil wala na si Bunso sa tabi ko. Bukas ang pinto at malamig ang hangin sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung bakit pero alam kong may mali. Sinundan ko ang yapak papunta sa likod ng bahay at doon ko sila nakita. May mga taong nakapaligid at sa gitna, si Bunso. Nakahiga siya, hindi gumagalaw. At si Tito Ramon, hindi na siya mukhang normal. Iba na ang anyo niya. Mahaba ang ngipin, maputla ang balat, at ang mga mata niya ay hindi na mata ng tao. Doon ko naintindihan ang lahat. Hindi na ako nag-isip. Hindi ko na rin alam kung paano ako nakatakbo, pero ang alam ko lang, tumakbo ako palayo. Naririnig ko ang sigaw, ang galaw sa likod ko pero hindi na ako lumingon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Bunso, pero hindi na siya nakasunod sa akin. Nakapasok ako sa kakahuyan at doon ang tago hanggang sumikat ang araw. Hindi ako bumalik. Hindi ko na hinanap ang katawan niya. Hindi ko na kinaya. Ngayon, malayo na ako sa lugar na yon, pero hindi nawawala ang takot. Dahil kahit saan ako pumunta, pakiramdam ko ay may nakatingin pa rin sa akin mula sa dilim. Hindi ko alam kung tapos na ba talaga ang lahat o kung may naiwan pa na hindi ko nakikita. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi kami dinala doon para tulungan. Dinala kami doon para ialay.
Maayong adlaw po sa inyo. Ako si Rodel, taga Cebu. Ang trabaho ko po ay sa isang construction site. Isa ako sa mga nagbubuhat ng mga hollow blocks at semento. Wala naman akong reklamo sa trabaho. Sanay na ako. Pero may isang araw na hindi ko makakalimutan. November 2024 iyon. Nagdedemolisyon kami ng lumang bahay sa may Barangay Luz. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy, tinitirhan daw dati ng isang matandang babae na namatay na raw ilang taon na ang nakararaan. Walang nag-claim ng lupa kaya ipinademolis na ng barangay. Kasama ko sina Kuya Ben at Mang Iking. Kami ang nag-aayos ng mga debris, yung mga kahoy, yero at mga lumang gamit na natitira sa loob. Habang naglilinis kami sa isang kwarto, may nakita akong kahon sa ilalim ng lumang aparador. Kahoy na kahon, halos kasing laki ng sapatos. Luma na, may makakapal na alikabok. Pero ang kakaiba, may mga simbolo na nakaukit sa ibabaw na hindi ko maintindihan. Parang mga letra mula sa hindi pamilyar na wika. Tinawag ko si Kuya Ben para tignan ng kahon. Lumapit siya at sinuri ito. Inudyukan niya akong buksan ng kahon kaya sinubukan kong gawin iyon. Hindi agad ito bumukas dahil may maliit na kandado, pero dahil kalawang na, nabasag din ito ng pilipitin ko. Pagkabukas, bumungad sa amin ang isang garapon na may lamang maliit na nilalang. Hindi ko matukoy kung ano iyon. Parang butiki na may pakpak o paniki na may mahabang buntut. Nakababad ito sa pormalin at naningitim na dahil sa tagal. Iminungkahi ni Mang Iking na itapon na lang iyon dahil maaaring delikado at may kimikal. Kaya isinara ko ang kahon at isinantabi muna sa tabi ng mga debris para maisama na lang sa itatapon. Makalipas ang ilang oras, habang nagpapahinga kami, may napansin akong kakaiba. Ang kahon ay gumagalaw. At hindi ito simpleng galaw dahil sa hangin. Parang may kumakaluskos sa loob. Tinawag ko muli ang atensyon ni Kuya Ben at sabay naming tinignan ang kahon. Sa harap namin, may nabasag sa loob at tumagas ang pormalin. Napakalakas ng amoy kaya napaatras kami at napaubo. Paglingon namin muli, sira na ang kahon at gumagapang palabas ang nilalang mula sa garapon. Hindi na ito mukhang patay. Parang buhay pero hindi rin dahil sira na ang katawan nito. May butas sa dagiliran at wala ang isang mata. Ngunit gumagalaw pa rin ito ng mabilis. Bigla itong tumakbo papalapit sa amin. Sa takot, natulala ako at hindi agad nakagalaw. Si Kuya Ben naman ay mabilis na nakapulot ng martilyo at hinampas ang nilalang. Tumalsik ito sa pader pero hindi pa rin tumigil. Bumalik ito at umatake kay Kuya Ben. Kinagat siya sa binti. Napasigaw siya sa sakit at agad niya itong sinipa hanggang tumalsik papunta sa may pintuan. Hindi na namin hinintay pa ang susunod na mangyari. Agad naming inalayanan si Kuya Ben palabas at tumakbo kami palayo sa lumang bahay. Nang lingunin namin yun, wala na ang nilalang. Dinala namin si Kuya Ben sa isang albularyo na kilala ng kasamahan namin. Ipinaliwanag ng albularyo na ang nilalang ay hindi ordinaryong hayop, kundi isang engkanto na matagal nang isinumpa at ikinulong sa garapon upang hindi makalabas. Nagkasakit si Kuya Ben ng kilang linggo. Nilagnat, nanginginig at nagdedeliryo. Mabuti na lamang at gumaling din siya kalaunan. Hindi na namin nakita muli ang nilalang na yon. Ngunit hanggang ngayon, tuwing may naririnig akong kaluskos sa dilim, hindi ko maiwasang mapalingon at manalangin na sana ay hindi na namin muling makita ang kahon na yun. Magandang gabi po. Ako si Kevin, taga Bulacan. Ikwento ko ang nangyari sa akin noong 2023 nang lumuwas ako ng Makati para sa OJT ko. Third year college ako noon, computer science ang course ko.
Na-assign ako sa isang IT company sa Makati. Hindi kalayuan doon ang inuupahan kong dorm, isang lumang building sa may Pio del Pilar. Pinili ko iyon dahil mura at walking distance lang sa trabaho. Pero sa unang gabi ko pa lang, may hindi na maipaliwanag na nangyari. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa isang paulit-ulit na tunog na tila may tumatalbog sa labas ng kwarto ko. Mabigat at malinaw ito na parang nanggagaling mismo sa hallway. Nagtaka ako. Sa ganitong oras, sino ang maglalaro ng bola? Lalo na't nasa pang-4 na palapag ako at 2 lang ang kwarto sa floor, yung inuupahan ko at yung katabi na wala raw nakatira dahil inaayos pa. Sinubukan kong baliwalain, iniisip na baka galing lang sa ibang building o epekto ng pagod. Pero hindi ito tumigil. Sa halip, mas naging malinaw at tila mas lumalapit. Hindi na ako mapakali. Bumangon ako at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong koridor. Mahina ang ilaw sa dulo habang ang bahagi malapit sa hagdan ay balot sa dilim. Huminto ako at nakinig. Doon ko napansin na ang tunog ay nagmumula sa mismong katabing kwarto, yung sinasabing inaayos pa. Dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit ako, unti-unting nawala ang tunog hanggang sa tuluyan itong tumigil. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. May kung anong mali. Tinulak ko ang pinto. Hindi ito nakalak. Pagkabukas, sinalubong ako ng malamig at mabahong hangin, amoy luma at tila matagal nang walang tao. Sa loob, nakita ko ang mga nakatambak na lumang gamit, sirang upuan, kahon at iba pang basura. At sa sulok, may isang bola. Isang lumang basketball na kupas na at natatakpan ng alikabok. Tahimik ang lahat, pero hindi maalis ang pakiramdam na may nakatingin. Agad kong isinara ang pinto at bumalik sa kwarto ko. At pagkapasok ko, biglang bumalik ang tunog. Mas malinaw, mas malapit. Parang nasa mismong harap na ng pintuan ko. Hindi na ako lumabas. Hindi ko na sinubukang silipin muli. Tinakpan ko na lang ang tenga ko ng unan at pinilit matulog kahit ramdam ko ang kakaibang presensya sa labas. Kinabukasan, ikinuwento ko ang nangyari sa landlady. Ipinaliwanag niya na dati raw may mag-ina na nakatira sa kwartong iyon. Ang bata ay mahilig maglaro ng bola sa hallway kahit gabi, ngunit namatay raw ito dahil sa dengue. Matapos noon, umalis ang ina at hindi na bumalik. May mga nagtangka raw na alisin ang bola, itinapon, sinunog, itinago. Pero sa tuwing lilinisin ang kwarto, bumabalik ito. Laging nasa sulok, parang may nagbabalik. Mula noon, gabi-gabi ko nang nararanasan ng parehong pangyayari, parehong oras, parehong pakiramdam. May mga gabing tila humihinto ang presensya sa harap ng pintuan ko na para bang naghihintay. Sa loob ng 2 buwan, hindi ako nakatulog ng maayos. Palagi akong may ilaw, palaging alerto, palaging may takot. Hanggang sa matapos ang OJT ko at tuluyan akong umalis. Pero hanggang ngayon, kapag pahimik ang paligid at may maramdaman akong kakaibang galaw sa dilim, hindi ko maiwasang mapahinto. At sa bawat pagkakataon, Iisa lang ang naiisip ko. Baka hindi lang siya naglalaro. Baka may hinihintay siya. Hindi ko sigurado kung tama ba na sa'yo ko ito sinasabi, pero pakiramdam ko ay kailangan may makaalam habang kaya ko pang mag-isip ng maayos. Kung mababasa mo ito,
Sana wag mo agad husgahan at tapusin mo hanggang dulo dahil hindi ko na kayang kimkimin pa ang nangyayari sa akin. Nangyari ito 2 gabi na ang nakalipas sa sementeryo malapit sa amin. Hindi naman talaga ako pumupunta roon ng gabi pero napilitan lang ako dahil may hinatid akong kamag-anak at inabot na ako ng dilim bago ako nakauwi. Tahimik ang buong lugar, walang tao at ang ilaw sa paligid ay mahina at paunti-unti lang kaya halos kalahati ng sementeryo ay natatakpan ng dilim. Habang naglalakad ako palabas, napansin ko na parang may kakaibang pakiramdam sa hangin. Isang lamig na hindi mo maipaliwanag at isang bigat na parang may nakamasid sa iyo kahit wala kang nakikita. Sa bawat hakbang ko sa pagitan ng mga nicho, pakiramdam ko ay may kasabay akong naglalakad. Ngunit sa tuwing lilingon ako, puro lapida lang ang nasa paligid ko. Hindi ko agad pinansin, iniisip na baka dala lang ng takot o pagod. Pero habang papalapit ako sa gate, napansin ko sa gilid ng mata ko na may gumalaw sa likod ng isang malaking puntod. Hindi ko ito tinignan ng direkta pero malinaw kong nakita na may isang anyo na dahan-dahang tumayo mula sa likod nito. Parang matagal nang nakayuko at ngayon lang nag-uunat. Pinilit kong magpatuloy sa paglalakad pero mas lalo kong naramdaman na hindi ako nag-iisa. Ang mga anino sa paligid ay parang gumagalaw kahit wala namang ilaw na nagbabago at ang hangin ay biglang tumigil na para bang may hinihintay. Pagdating ko sa may gitna ng sementeryo, hindi ko na napigilan ang sarili kong tumingin ng direkta sa likod ko. Doon ko nakita ang nilalang. Hindi ito tao pero may anyong tao. Ang katawan nito ay sobrang payat at mahaba. Ang mga braso ay tila mas mahaba kaysa sa normal at ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid na parang hindi sanay gumalaw. Ang balat nito ay maputla, halos kulay abo at ang mga mata nito ay parang walang laman pero alam mong nakatingin ito sa iyo. Hindi ito lumalakad tulad ng tao. Sa bawat galaw nito, parang dumudulas lang ito sa lupa. Walang tunog, walang kahit anong bakas. At kahit tumatakbo ako palayo, hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi nababawasan ang distansya namin. Nang makarating ako sa gate, akala ko ligtas na ako. Pero nang mapatingin ako sa refleksyon ng salamin ng poste malapit doon, nakita ko na hindi na ako nag-iisa. May isa pang nakatayo sa likod ko, sobrang lapit, halos dikit na sa likod ko at ang ulo nito ay dahan-dahang lumalapit sa tenga ko. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi pero mula noon hindi na nawala ang pakiramdam. Tuwing gabi, kahit nasa loob na ako ng kwarto, nararamdaman ko na may nakatayo sa likod ko kapag hindi ako nakatingin. Kapag bigla akong lilingon, wala naman pero may mga sandali na nahuhuli ko sa gilid ng mata ko ang anyo nito. Parehong katawan, parehong galaw, parehong ulo na bahagyang nakatagilid. Mas lumala gabi nang napansin ko na ang mga bakas ng paa sa sahig ng kwarto ko ay hindi na lang akin. May isa pang set na mas mahaba ang pagitan, mas malalim ang diin at tila papunta sa kama ko. Hindi ko na rin kayang matulog ng maayos dahil pakiramdam ko ay mas lumalapit ito sa bawat gabi. Kanina lang habang sinusulat ko ito, napansin ko sa screen ng phone ko ang refleksyon sa likod ko at malinaw kong nakita na may nakatayo na naman doon, mas malapit kaysa dati at tila nakayuko na sa balikat ko. Kung sakaling makarating sa iyo ang mensaheng ito at may maramdaman kang kakaiba, huwag mong ipagsawalang bahala. Huwag kang basta-basta lilingon kapag may pakiramdam kang nakatingin sa iyo mula sa likod at huwag mong subukang hanapin kung nasaan ito. Dahil sa tingin ko, hindi ito nananatili sa iisang lugar at pakiramdam ko, hindi lang ako ang sinusundan nito ngayon. Good evening. Pasensya na kung ngayon pa ako nag-message at kung medyo mahaba ito, pero hindi ko na kasi alam kung kanino ako lalapit at pakiramdam ko ay mas mabuti nang may makaalam ng nangyayari sa akin habang maaga pa.
Nakuha ko ang pangalan mo mula sa isang kaibigan na nagsabing marunong kang makinig at hindi agad nang huhusga. Kaya sana ay basahin mo ito hanggang dulo kahit medyo kakaiba ang ikukwento ko. Nagsimula ang lahat ilang gabi na ang nakalipas nang makatanggap ako ng isang message mula sa account na hindi ko kilala. Isang account na walang profile picture at walang kahit anong impormasyon maliban sa pangalan na kapareho ng sa akin. Noong una ay inisip ko na baka simpleng coincidence lang iyon o may nangtitrip, kaya hindi ko agad pinansin at tinulog ko na lang, umaasang mawawala rin kinabukasan. Pero kinabukasan, paggising ko, may panibagong message na naman at mas lalo akong kinabahan dahil ang laman nito ay isang larawan ng kwarto ko habang natutulog ako. Hindi ito kuha mula sa labas o sa bintana, kundi malinaw na kuha mula sa loob, mula sa mismong sulok kung saan walang ibang dapat makapwesto maliban sa akin. Doon ko unang naramdaman na may mali na hindi na ito simpleng biro lang. Sinubukan kong hanapin kung sino ang may-ari ng account pero wala akong makita at kahit anong gawin kong pag-report o pag-block ay tila bumabalik pa rin ang mga message na para bang hindi talaga ito mawawala hanggat hindi nito natatapos ang gusto nitong gawin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nakakatanggap ng mga larawan at ang mas nakakatakot ay unti-unting nagiging mas malapit ang kuha mula sa pinto ng kwarto ko, papunta sa gilid ng kama hanggang sa halos katabi ko na habang ako ay natutulog. Hindi ko na rin alam kung kailan nagsimulang magbago ang pakiramdam ko sa sarili kong bahay. Dahil dati ay kampante akong mag-isa. Pero ngayon ay hindi na ako mapakali kahit sarado ang lahat ng pinto at bintana. Pakiramdam ko ay may kasama ako kahit wala naman akong nakikita. At sa tuwing pipikit ako ay parang may nakamasid na naghihintay lang na mawalan ako ng malay para mas makalapit pa. Gabi, hindi na ako nakatulog dahil may natanggap akong video mula sa parehong account at doon ko nakita ang sarili ko na nakahiga sa kama. Ngunit, ang mas nakakatakot ay ang taong nakatayo sa tabi ko na siyang kumukuha ng video. Hindi ko makita ang mukha nito ng maayos dahil natatakpan ng anino, pero malinaw kong nakita ang postura at galaw nito at iyon ang hindi ko matanggap. Dahil ang katawan na nakatayo sa tabi ko ang siyang kumukuha ng video, ay ako rin mismo. Simula noon, hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang hindi dahil sa tuwing titingin ako sa salamin ay may kakaibang pakiramdam na parang hindi ako ang unang gumagalaw, na para bang may maliit na pagitan sa pagitan ng gusto kong gawin at ng aktwal na nangyayari. May mga pagkakataon pa na pakiramdam ko ay may ginagawa ako na hindi ko maalala at natatakot akong baka sa mga sandaling iyon ay hindi na ako ang may kontrol sa sarili kong katawan. Ngayon habang sinusulat ko ito, may panibagong message na pumasok mula sa account na iyon at hindi ko na kailangang buksan pa para malaman kung ano ang laman dahil alam ko na ang pattern nito. Sa bawat pagkakataon, mas lalo itong lumalapit, mas lalo itong nagiging malinaw at pakiramdam ko ay malapit na itong matapos kung anuman ang sinimulan nito. Kung sakaling may mangyari sa akin o bigla na lang akong hindi na magparamdam, sana ay tandaan mo na hindi ko ito ginusto at sinubukan kong intindihin kung ano ang nangyayari. Pero may mga bagay talaga na hindi kayang ipaliwanag ng normal na isip. At kung sakaling makatanggap ka rin ng message mula sa isang account na kapareho ng pangalan mo, huwag mo na itong sagutin at huwag mong bubuksan ang kahit anong ipapadala nito dahil doon nagsisimula ang lahat.
Pasensya na kung dito pa ako nagsabi ng lahat ng ito, pero pakiramdam ko ay hindi na ako aabot ng isa pang gabi na walang nangyayari. At sa totoo lang, habang tinatapos ko ang mensaheng ito, napansin ko na may isa pang notification na pumasok. Hindi na ako ang nag-type ng huling linya na ito. Magandang araw po sa lahat ng listeners. Sana po ay mabasa mo ng mabuti at huwag mong baliwalain. Hindi ko alam kung kanino pa ako pwedeng lumapit, pero kailangan may makaalam bago lumala ang lahat. Nangyari ito nung isang linggo sa baryo namin sa bukid. Nagpunta ako sa lumang bahay ng lola ko para kunin ang ilang gamit at nag-iisa lang ako doon. Tahimik ang paligid maliban sa hangin at mga dahon ng puno ng balete sa bakuran. Habang nag-iikot ako sa loob, napansin kong may kakaibang amoy. Medyo mabaho, parang nalalagas na balat at malamig na malamig kahit wala namang malamig na hangin sa paligid. Biglang may narinig akong galaw sa itaas ng bubong, parang may tumatalon sa sahig na hindi kahoy, mas mabigat at malakas. Pinilit kong huwag pansinin, iniisip na baka tanging imahinasyon ko lang iyon. Ngunit habang papalapit ako sa kusina, naramdaman ko na may nakamasid sa akin mula sa labas ng bintana. Ang mga mata nito ay dilim na dilim, parang walang puting bahagi, at pilit akong sinusubaybayan sa bawat galaw. Dahan-dahan akong lumingon sa paligid at nakita ko sa gilid ng sala ang anino ng isang nilalang na hindi tao. Mataas, payat. Ang mga kamay nito ay sobrang haba, halos umaabot sa sahig, at may kakaibang tunog ng pag-ungol sa bawat paghinga. Pakiramdam ko, nakatingin ito sa akin, naghihintay na lumapit. Habang pilit akong nagtatago sa likod ng lamesa, narinig ko ang mahina at mabagal na bulong, "Umalis ka." Pero may halong halakhak na parang dugo ang amoy. Biglang nawala ang lamig, tapos bumalik ng mas malakas at nakita ko sa salamin ang sarili ko, pero ang mukha ko ay ibang tao. May mahabang dila at mata na parang nagliliyab sa kadiliman. Tumakbo ako palabas ng bahay, ngunit sa bakuran nakita ko na ang anino ay nakatayo sa tuktok ng balete tree, nakatingin sa akin, at sa bawat galaw ko parang sinusundan ako ng mga mata nito mula sa dilim. Hindi ko na natutukan kung ilang minuto ako tumakbo hanggang sa makarating ako sa ilaw ng kalsada at nawala na ang nilalang. Ngunit hanggang ngayon, tuwing gabi, naririnig ko ang kaluskos sa bubong at sa bakuran, parang may humihintay sa akin sa dilim, at nararamdaman ko ang malamig at mabigat nitong presensya na nakamasid sa bawat galaw ko. Minsan, kapag natutulog ako, parang may malamig na kamay na humahaplos sa leeg ko at may mahina at mabagal na bulong na laging sinasabi, "Babalik ako." Sana kung may makarinig ka nito, huwag tang mag-iisa sa lumang bahay sa gabi. At kung may makitang anino sa labas ng bintana, huwag mo itong tingnan ng diretsyo. Dahil kapag nakatingin ka, baka hindi ka na makabalik. May mga lugar sa eskwelahan na hindi mo mapapansin sa umaga dahil sa ingay at dami ng tao.
Pero pag sumapit ang hapon at unti-unting nauubos ang mga estudyante, saka mo mararamdaman na parang may ibang buhay na gumagalaw sa mga sulok nito. Isa na doon ang lumang comfort room sa dulo ng second floor, yung halos wala nang gumagamit dahil mas pinipili ng karamihan ang bagong CR sa kabilang building na mas maliwanag at mas maayos ang itsura. Napadpad ako roon isang hapon dahil sarado ang kabilang CR at wala na rin akong ibang mapuntahan, kaya kahit may konting kaba ay naglakad ako papasok. Pilit binabaliwala ang pakiramdam na parang may mali sa lugar. Tahimik ang paligid at may kakaibang lamig na hindi mo maipaliwanag kung saan nanggagaling, habang ang ilaw sa kisame ay hindi sapat para tuluyang mawala ang anino sa bawat sulok ng silid. Habang papasok ako sa loob, napansin ko agad ang huling cubicle na bahagyang naiiba sa iba dahil bukod sa mas luma ang pinto nito ay tila mas madilim ang loob kahit may ilaw naman sa taas. Hindi ko iyon pinansin sa simula at dumiretso na ako sa isa sa mga cubicle sa gitna, sinusubukang tapusin ang kailangan kong gawin ng mabilis para makaalis na agad sa lugar na iyon. Ngunit habang nandoon ako, may pakiramdam na unti-unting gumagapang sa likod ng isip ko. Isang mabigat na presensya na hindi ko makita, ngunit malinaw kong nararamdaman na tila may nakamasid mula sa likod ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang hinihila ang atensyon ko pabalik sa huling cubicle na parabang may tahimik na paanyaya na hindi ko dapat sundin, ngunit hindi ko rin kayang baliwalain. Paglabas ko mula sa cubicle ko, hindi ko napigilang tumingin sa salamin at doon ko napansin na kahit ako lang ang tao sa loob, may bahagyang galaw sa likod ko na hindi tugma sa sarili kong kilos. Sa refleksyon ng salamin, ang huling cubicle ay tila mas bukas kaysa kanina at ang dilim sa loob nito ay parang hindi simpleng kakulangan ng ilaw, kundi isang bagay na sadyang hindi tinatamaan ng liwanag. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. At kahit gusto ko nang umalis, ay parang may kung anong pumipigil sa akin. Isang mabigat na pakiramdam na parabang may hinihintay ang lugar na iyon mula sa akin. Sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na hindi ako dapat naroon, na may mali sa desisyon kong pumasok sa CR na iyon ng mag-isa. Habang papalapit ako sa pintuan palabas, napansin ko na ang refleksyon ko sa salamin ay bahagyang nahuhuli sa galaw ko, na parabang may maliit na pagitan sa pagitan ng ginagawa ko at ng nakikita ko. Sa una ay inisip kong guni-guni lamang iyon, dulot ng takot. Ngumit nang mas tumagal ay naging malinaw na hindi ito simpleng ilusyon dahil ang anyo ko sa salamin ay unti-unting tumitigil kahit patuloy pa rin akong gumalaw palayok. Hindi ko na napigilang muling tumingin ng diretsyo at doon ko nakita na ang sarili ko sa salamin ay hindi na sumusunod sa akin, bagkus ay nakatayo lamang sa harap ng huling cubicle, nakaharap sa direksyon nito na parabang may pinagmamasdan sa loob. Unti-unti itong lumingon paharap sa akin, ngunit ang mga mata nito ay hindi na katulad ng sa akin dahil may kakaibang lalim at dilim na hindi ko maipaliwanag. Sa sandaling iyon, nawala ang pakiramdam ng espasyo sa paligid ko at ang tanging malinaw ay ang refleksyon na tila may sariling buhay, habang ang huling cubicle ay dahan-dahang bumubukas sa likod nito kahit walang humahawak.
Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman kong parang may unti-unting kumukuha sa akin. Hindi sa pisikal na paraan, kundi parang hinahatak ang mismong presensya ko papunta sa salamin. Sinubukan kong umatras, ngulit parang nawalan ng lakas ang mga paa ko at sa bawat segundo ay mas lalo kong nararamdaman na may nagpapalit ng pwesto namin, na ang nakikita ko sa salamin ay hindi na simpleng refleksyon kundi isang bagay na papalit sa akin. Sa huli kong pagkurap, ang huling nakita ko ay ang sarili ko sa salamin na bahagyang ngumiti. Isang ngiti na hindi ko kailanman ginawa. Kinabukasan, normal ang lahat sa eskwelahan at walang nakapansin na may nawawala. Ngulit may ilang estudyante na nagsimulang umiwas sa lumang CR matapos nilang mapansin na ang huling cubicle ay madalas na bahagyang bukas kahit walang gumagamit. At sa tuwing may nagkakamaling mapatingin sa salamin, may ilan na nagsasabing parang may kakaibang pakiramdam na hindi sila nag-iisa, na para bang may isa pang nakatingin pabalik sa kanila mula sa loob, naghihintay ng tamang oras para makalabas. Hi, hindi ko alam kung sino pa ang pwede kong lapitan, kaya sinusulat ko na lang ito sa iyo. Sana mabasa mo ito hanggang dulo kahit medyo nakakakaba. Nangyari ito isang gabi habang nag-iisa ako sa bahay namin sa probinsya. Wala ni isa sa pamilya ko kasi nagpunta sa syudad para sa trabaho at ako lang ang naiwan. Ang bahay ay tahimik. Masyado ring tahimik. Sa umpisa, inisip ko na normal lang ang ingay ng lumang sahig at ng hangin, pero habang lumalalim ang gabi, may kakalibang pakiramdam akong may nakamasid sa akin mula sa labas ng bintana. Hindi ko ito pinansin sa umpisa. Inisip na baka gulo ng imahinasyon ko, ngunit habang naglalakad ako sa sala, nakita ko sa salamin ang anino ng isang tao na nakatayo sa dulo ng kwarto. Hindi ko nakita ang mukha, pero ramdam ko ang titig. Nang lumingon ako sa likod ko, wala namang tao. Habang tumatagal ang gabi, unti-unti akong nakakaramdam na may kumikilos sa paligid ko. Mga bagay na parang dahan-dahang gumagalaw kahit walang hangin. Mga pinto at drawer na bahagyang bukas kahit sinara ko. Napatingin ako sa bintana at nakita ko ang isang mukha na nakamasid sa loob. Ngunit paglapit ko, nawawala ito. Sa kalagitnaan ng gabi, naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa balikat ko habang natutulog ako sa sala. Nang kumilos ako, wala roon, pero ang pakiramdam ay nananatili. Isang malamig at mabigat na presensya na parang may gustong kunin ang atensyon ko. Kinabukasan, lahat ay normal na parang wala nang nangyari. Pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang pakiramdam na sinusundan ako ng isang bagay na hindi ko nakikita. Hanggang ngayon, kahit sa liwanag ng araw, may mga sandali na pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin mula sa anino, naghihintay lang na dumilim ulit para lumapit. Magandang gabi po. Ako si Liza, taga Iloilo. Magkukwento ako ng nangyari sa akin noong 2022. 23 anyos ako noon. Namayapa ang lola ko sa tuhod. Siya ang nagpalaki sa akin. Kaya nang mawala siya, sobrang bigat. Isa sa naiwan niya sa akin ay ang lumang bahay niya sa Oton. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko doon. Sabi ng mga kamag-anak ko, iparenovate ko na lang daw
para maiparenta o ibenta. Pumayag naman ako. Kinuha ko ang susi at pumunta roon isang Sabado. Matagal nang walang nakatira sa bahay na iyon. Matapang ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Pero pinilit kong linisin at isa-isang inilabas ang mga gamit na sira-sira na. Sa isang kwarto, may nakita akong malaking karton na halos kasing laki ng refrigerator. Mahigpit itong nakasara at binalot ng makapal na packaging tape. Hindi ko alam kung ano ang laman nito. Sinubukan ko itong buhatin pero napakabigat, kaya hinila ko na lang palabas ng kwarto. Pagkatapos noon, bumalik ako sa paglilinis. Habang nagwawalis, may narinig akong mahina at malayong iyak na tila nagmumula sa loob ng bahay. Huminto ako at nakinig. Wala namang ibang tao sa loob maliban sa akin. Nagpatuloy ako sa ginagawa ko. Pero maya-maya ay muli kong narinig ang tunog. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw na ito at tila may humihingi ng tulong. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko habang sinusundan ko ang pinanggagalingan ng tunog. Doon ko napagtanto na nagmumula ito sa loob ng karton. Dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit ako, mas nagiging malinaw ang iyak na para bang may nakakulong sa loob. Nanginginig ang kamay ko habang kinuha ang gunting at maingat kong pinutol ng tape. Buo ang paniniwala ko na may tao sa loob na kailangang iligtas. Nang buksan ko ang karton, nanlambot ang katawan ko. Walang tao sa loob. Wala itong laman kundi isang lumang barong. Kupas na ang kulay. May mantsa at may punit. Maayos itong nakatiklop sa loob ng karton. Inilabas ko ang barong at sinuri, pero wala naman akong napansing kakaiba. Gayunpaman, hindi na ako komportable. Nilabag ko ito sa sahig at lumabas ng bahay upang umupo sa hagdan. Habang naroon ako, may narinig akong yabag mula sa loob ng bahay. May naglalakad at papalapit sa pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Mula sa loob ay lumabas ang isang matandang lalaki, payat at halos butot balat. Suot niya ang barong na kakakuha ko lamang sa karton, kupas, may mantsa at may punit. Nakatitig siya sa akin at sa kanyang mukha ay makikita ang kakaibang halo ng takot at pagod. Hindi ako makagalaw at tila nanigas sa kinatatayuan. Lumakad siya papunta sa gate. Bago siya tuluyang makalabas, bahagya siyang lumingon pabalik na tila nagpapahiwatig ng pasasalamat at paghingi ng paumanhin nang hindi nagsasalita. Paglabas niya sa gate, unti-unti siyang naglaho na parang usok. Agad akong tumakbo pabalik sa loob at tinignan ng karton. Wala na ang barong at wala na ring laman ng karton. Hindi ko na ipinagpatuloy ang paglilinis at agad akong umuwi. Kinabukasan, kinausap ko ang tita ko at ikinwento ang nangyari. Ipinaliwanag niya na ang nakita ko ay ang lolo ko, ang ama ng lola ko, na namatay bago pa ako ipanganak. Ayon sa kanya, ang hiling daw nito noon ay mailibing na suot ang kanyang barong, ngunit hindi ito natupad. Ang barong ay nawala at kalaunan ay naibalik ng lola ko, saka itinago sa karton. Doon daw ito naiwan, tila naghihintay na may makapagpalaya sa kanya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang lahat ng iyon, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako bumalik sa bahay na iyon ng mag-isa. At ang barong na iyon, hindi ko na nakita muli. Sana, kung nasaan man siya ngayon, suot na niya ang barong na matagal niyang hinintay. Galing ako sa night shift sa klinik namin at bago ako umuwi, may dumating na matandang babae na gustong magpatingin kahit wala naman siyang malinaw na reklamo. Tahimik lang siya habang kinakausap namin pero may kakaiba sa presensya niya.
Hindi siya tumitingin ng diretsyo at parang may sinusundan ng mga mata niya na hindi namin nakikita. Habang kinukuha ko ang vital signs niya, napansin ko ang mga kamay niya na puno ng maliliit na marka, parang mga lumang sugat na hindi tuluyang naghihilom. Nang sandaling nahawakan ko ang pulso niya, may kakaibang lamig na biglang dumaan sa kamay ko at hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla akong kinilabutan. Hindi iyon normal na lamig, kundi parang may dumaan na kung ano mula sa kanya papunta sa akin. Hindi ko iyon pinansin at tinapos ko ang trabaho ko, pero habang palabas siya sa klinik, sandali siyang tumigil sa pintuan at tumingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang tingin niya, pero parang may iniwan siyang hindi ko nakikita at doon nagsimula ang lahat. Habang pauwi ako, ramdam ko na ang kakaibang bigat sa dibdib ko na parang may nakadagan kahit wala naman. Nang makarating ako sa bahay, doon ko naramdaman ang unang sakit. Isang matalim na kirot sa tiyan na para bang may gumagalaw sa loob ko. Hindi ito simpleng sakit ng sikmura, para itong may dahan-dahang umiikot sa loob ko na bawat galaw ay may kasamang hapdi na hindi ko kayang tiisin. Sinubukan kong humiga at ipikit ang mga mata ko, pero lalo lang lumala. Ramdam ko ang pagkapang nito pataas mula tiyan papunta sa dibdib na para bang sinusundan nito ang loob ng katawan ko. Hindi ko na kinaya at hinawakan ko ang parte na masakit at doon ko naramdaman na ang balat ko ay bahagyang umaalsa na parang may gumagalaw sa ilalim. Hindi ko dapat ginawa, pero pinisil ko ang balat ko sa bahagi na iyon. Sa sandaling iyon, sumakit ng sobra na para bang pilit na lumalaban mula sa loob. Hindi dugo ang unang lumabas, kundi isang manipis na maitim na parang hibla na gumalaw bago tuluyang naputol. Doon ako napaatas sa takot dahil alam kong hindi iyon normal. Mula noon, mas lalo itong lumala. Tuwing gabi, may mga sandali na hindi ko na makontrol ang katawan ko at parang may bumubulong sa isip ko na hindi ko maintindihan. Hindi ito boses na naririnig ng tenga, kundi parang direktang pumapasok sa ulo ko. At sa tuwing nararamdaman ko iyon, kasabay din ang sakit sa katawan ko, lalo na sa dibdib at tiyan na parang may gumagalaw na mas lumalaki. Kanina lang, habang galing ako ulit sa duty, napansin ko sa salamin ng klinik na ang refleksyon ko ay bahagyang nahuhuli sa galaw ko. Hindi ko agad pinansin, pero nang tumingin ako ulit, nakita ko na ang sarili ko sa salamin ay nakatingin sa akin ng diretsyo kahit hindi ako nakaharap doon. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari, pero may pakiramdam ako na hindi ito sakit o pagod. Parang may naiwan sa akin mula sa matandang babae, isang bagay na unti-unting kumikilos sa loob ko at natatakot ako na baka hindi na ito umalis. Habang sinusulat ko ito, ramdam ko na naman ang paggalaw sa loob ng tiyan ko, mas malakas kaysa dati at may bahagi ng balat ko na bahagyang umaangat na parang may gustong lumabas. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag tuluyang itong lumabas, pero pakiramdam ko ay hindi na ako magiging ako pagkatapos noon. Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung bakit ko ito ikukwento sa iyo. Pero pakiramdam ko mas mabuti nang may ibang nakakaalam kung paano nagsimula at natapos ang lahat. Lalo na't hindi ito basta-bastang pangyayari na pwedeng baliwalain. Nagsimula ang lahat nung lumipat kami ng bahay sa isang tahimik na baryo, malayo sa dati naming lugar. Gusto ni tatay ng mas payapang buhay at sabi niya mas makakabuti ng iyon sa amin, lalo na kay bunso na madalas magkasakit noon.
Sa unang mga linggo, maayos ang lahat. Tahimik ang paligid, mabagait ang mga tao, at parang unti-unti kaming nagiging komportable sa bagong lugar. Doon namin nakilala si Mang Ben. Siya ang unang lumapit sa amin, nagpakilala bilang kapitbahay at halos araw-araw siyang dumadalaw. Sa una, wala kaming nakitang masama. Matulungin siya, madalas magdala ng kung ano-ano, minsan prutas, minsan lutong ulam. Si nanay ang madalas niyang kausap at parang mabilis silang nagkakapalagayan ng loob. Napansin ko lang na may kakaiba sa kanya. Hindi ko maipaliwanag pero parang masyado siyang interesado sa amin, lalo na kay nanay. Minsan, kapag napapatingin ako sa kanya, nahuhuli ko siyang nakatitig ng matagal na parang may iniisip na hindi niya sinasabi. Hindi ko yun pinansin hanggang sa nagsimula ang pagbabago kay tatay. Sa una, simpleng pagod lang ang reklamo niya. Sabi niya baka dahil sa trabaho sa bagong lugar. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin naming mas madalas na siyang hinihingal, mas mabilis mapagod, at minsan bigla na lang siyang matutulala na parang may iniisip o may nararamdaman na hindi niya masabi. Dumating sa punto na nagkaroon siya ng lagnat na hindi nawawala. Dinala namin siya sa doktor pero wala namang malinaw na dahilan. Lahat ng tests normal pero unti-unti siyang nanghihina. Habang nangyayari iyon, lalo ring dumadalas ang pagbisita ni Mang Ben. Halos hindi na siya nawawala sa bahay namin. Minsan kahit wala si tatay, nandoon siya. Kausap si nanay, nakaupo lang sa sala na parang bahagi na ng pamilya. Hindi ko alam kung bakit pero tuwing nandyan siya, parang mas lumalala ang kalagayan ni tatay. Parang may koneksyon pero hindi ko mapatunayan. Hanggang sa isang gabi, biglang sumama ang lagay ni tatay. Hindi na siya makatayo. Hirap na hirap siyang huminga at wala kaming magawa kundi bantayan siya. Doon ko napansin na sa labas ng bintana, may anino na nakatayo. Hindi malinaw pero sigurado ako na tao iyon. At kahit hindi ko makita ang muka, pakiramdam ko kilala ko kung sino. Kinabukasan, dinala namin si tatay sa ospital. Hindi na siya nakabalik. Akala namin doon na matatapos ang lahat, pero ilang araw lang ang lumipas, si Bunso naman ang nagsimulang pagkatao ng parehong sintomas. Doon na kami natakot. Doon na namin inisip na hindi na ito normal. Dinala namin si Bunso sa isang albularyo na inirekomenda ng isa sa mga kapitbahay. Pagdating pa lang namin, hindi pa kami nagsasalita. Tumingin na agad siya kay Bunso na parang may nakikita siyang iba. Sinabi niya na may kumukuha raw ng lakas sa loob ng pamilya namin. Hindi raw ito sakit, kundi gawa ng isang tao na may matinding pagnanasa at galit. Tinanong namin kung sino. Tahimik siyang tumingin sa amin bago niya sinabi ang pangalan na hindi namin inaasahan, si Mang Ben. Parang gumuho ang lahat sa sandaling iyon. Doon niya ipinaliwanag na matagal na raw kaming pinagmamasdan ng taong iyon at ang paglapit niya sa amin ay hindi dahil sa kabutihan kundi dahil sa gusto niyang mapalapit kay nanay. Si tatay ang hadlang, kaya nawala si tatay. At ngayon, si Bunso ang susunod para tuluyang kaming mawalan ng lakas at mapilitang si nanay na lumapit sa kanya. Tinanong ko kung may paraan pa para matigil ito. Sabi ng albularyo, may mga kulam na pwedeng kontrahin pero may mga pagkakataon na sobrang lalim na ng pagkakagawa. Sa ganitong kaso, hindi raw titigil ang sumpa hanggat hindi nawawala ang gumawa. Hindi ko agad tinanggap pero habang nakikita ko si Bunso na unti-unting nanghihina, alam kong wala na kaming ibang choice. Kinagabihan, hinanap ko si Mang Ben. Hindi na mahirap dahil parang alam niya na darating ako. Nandun siya sa labas ng bahay namin. Nakatayo lang, nakatingin sa loob. Hindi na ako nagtanong, hindi na rin ako naghintay na magsalita siya. Hindi ko na ikukwento kung paano nangyari ang sumunod. Ang mahalaga, natapos iyon. Tahimik ang gabi pagkatapos. Wala nang kakaibang pakiramdam, wala nang anino, parang bigla na lang bumalik sa normal ang lahat.
Pagbalik ko sa bahay, tinignan ko agad si Bunso. Mahimbing ang tulog niya at sa unang pagkakataon matapos ng ilang araw, maayos ang paghinga niya. Kinabukasan, bumaba ang lagnat niya. Unti-unti siyang gumaling na parang walang nangyari. Mula noon, hindi na bumalik ang sakit at hindi na rin namin nakita si Mang Ben. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari iyon sa amin. Pero tuwing naaalala ko ang mga nangyari, alam kong may mga bagay na hindi mo dapat basta-basta pinapasok sa buhay mo kahit pa mukhang mabuti sa simula. Dahil minsan, ang pinakamapanganib ay yung taong kusa mong pinapasok sa loob ng bahay ninyo. Magandang araw po sa inyo. Ako si Marco. Taga rito ako sa isla ng Marinduque. Nais ko pong ibahagi ang nangyari sa Lolo Ignacio ko noong siya ay may sakit. 18 pa lang ako noon. Bago mamatay si Lolo Ignacio, meron siyang Alzheimer's. Madalas siyang malito at hindi na niya makilala ang sarili niyang mga apo. Pero isang bagay ang hindi niya nakalimutan. Ang boses ng kanyang asawang si Lola Beatriz. Si Lola Beatriz ay pumanaw noong 2015. Pero noong nabubuhay pa si Lola, mahilig siyang kumanta habang naghahapunan kami. Kundiman at mga lumang awitin. Kapag naging balisa si Lolo Ignacio, si Lola Beatriz lang ang nakakapagpakalma sa kanya. Kapag nagkakagulo ang isip ni Lolo, kakanta lang si Lola ng Dahil Sa'yo o Maalala Mo Kaya. At tatahimik na si Lolo noon. Para siyang batang napapayapa sa kandungan ng ina. Pero nang mawala si Lola Beatriz, lalong lumala ang kalagayan ni Lolo. Lagi niyang hinahanap ang boses ng kanyang asawa. Kinakausap niya ako, pero halata sa mga mata niyang hinahanap niya si Lola. Hindi ako kumakanta kasi nga nahihiya ako at alam kong hindi ko kayang tumbasan ang boses na iyon. Isang gabi, mga 2:00 ng madaling araw, nagising ako na para bang may pumukaw sa akin mula sa bangungot. Pinagpapawisan ako, mabilis ang tibok ng puso ko. Sa tabi ko ay si Lolo Ignacio. Gising din siya at nakangiti pa. Tinawag niya ang pangalan ko at tinanong niya kung may narinig ba ako. Ang ginawa ko, tumayo ako at nakiramdam. Sa simula, wala akong marinig. Pero nang mag-focus ako, may umabot na mahinang boses, isang babaeng kumakanta. Dahil sa'yo ang tinutugtog, galing sa labas ng bahay. Nanindig ang balahibo ko. Alam kong walang tao sa labas. Nasa probinsya kami, magkakalayo ang mga bahay at 2:00 na ng madaling araw iyon. Bumangon si Lolo at iginiit na si Beatriz ang naririnig niya. Sigurado raw siyang si Lola iyon at kailangan niya itong puntahan. Pinigilan ko siya at sinabing panaginip lamang iyon at dapat na kaming matulog. Ngunit biglang nalungkot ang kanyang mukha. Umiyak siya na parang bata dahil gusto lamang niyang marinig muli ang kanyang asawa. Ngunit hindi ko siya pinayagan. Buong magdamag siyang umiyak hanggang sa mapagod at makatulog nang sumikat ang araw. Lumipas ang mga araw, gabi-gabi na lang ganun si Lolo. Nagigising siya, nakikinig at umiiyak dahil gusto niyang puntahan ang boses ni Lola Beatriz. Ako naman, gabi-gabi ring nababalisa. Hindi lang dahil sa kanya, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na may nagbabantay sa amin mula sa labas. Hanggang isang gabi, mga 11:00 ata yun nung nagising ako at wala na si Lolo sa tabi ko. Bigla akong nagulantang. Hinanap ko siya sa buong bahay, ngunit hindi ko makita si Lolo. Bukas ang pinto sa likod.
Kaya dali-dali kong tinawag sina nanay at tatay. Nagkahiwa-hiwalay kami para mabilis naming mahanap si Lolo. Dumiretso ako sa may ilog, madilim at nakalimutan kong magdala ng flashlight. Liwanag lang ng buwan ang gabay ko. Tumakbo ako at tinatawag si Lolo pero hindi siya sumasagot. Hanggang sa may narinig akong isang boses, isang babaeng kumakanta. Saktong-sakto ang tono, parang si Lola Beatriz. Nanindig ang mga balahibo ko pero hindi ako tumigil at sinundan ko ang boses. Nang papalapit na ako sa ilog, nakita ko si Lolo na nakatayo doon, nakatingin sa kabilang ibayo at sa kabilang pampang may nakatayong babae. Maputi ang damit, mahaba ang buhok. Kaso nga lang hindi ko makita ang mukha niya dahil sa anino ng puno. Patuloy na kumakanta ang babae at si Lolo naglalakad papalapit sa ilog. Tinawag ko si Lolo at tumakbo ako papalapit sa kanya at hinawakan ko siya sa braso. Napalingon si Lolo sa akin at sinabi niya na hinihintay daw siya ni Lola Beatriz sa kabilang pampang. Natakot ako kasi nga matagal nang wala si Lola. Tinignan ko ang babae sa kabilang pampang pero sa pagkakataong iyon, tumigil siya sa pagkanta at itinaas niya ang ulo at doon nakita ko ang mukha niya. Hindi siya si Lola Beatriz. Maputi ang balat, hindi natural na puti, parang papel. Walang ekspresyon ng mukha pero ang nakakailakbot, ang mga mata niya, itim na itim, walang puwang. Para ba ng dalawang butas na tumitingin sa akin? Napatayo ako at mabilis na hinila si Lolo paatras. Pilit siyang kumakawala, para bang may humihila sa kanya papunta sa babae sa dulo ng daan. Lalo akong kinabahan kaya napasigaw ako ng ubod ng lakas at tinawag sina tatay. Ang babae ay hindi gumagalaw at nakatitig lamang sa akin. Nang marinig ko ang yabag ni na tatay na papalapit, saka lang siya kumilos. Dahan-dahan siyang umatras hanggang sa tuluyang mawala sa dilim ng gubak. Dinala namin pauwi si Lolo. Pagdating sa bahay ay bigla siyang nahimatay. Makalipas ang 2 linggo, pumanaw na rin siya. Ngayon ay ipinagdarasal ko na lamang na magkasama na sila ni Lola Beatriz. Kahit nakakatakot ang nangyari, may bahagi sa akin na natutuwa dahil bago pumanaw si Lolo, ay muli niyang narinig ang boses ng babaeng minahal niya. Hindi ko man alam kung sino o ano ang babaeng iyon. Umaasa akong sa kabilang buhay ay si Lola Beatriz na talaga ang kumakanta para sa kanya. Nais ko lamang pong i-share ang kwento na nangyari sa amin noon. Lumipat kami sa isang lumang bahay sa probinsya na minana ni tatay mula sa lolo niya. Malawak ang lupa, tahimik ang paligid, at sa unang tingin parang perpekto para magsimula ulit bilang pamilya. Sa gitna ng bakuran may isang napakalaking puno. Matanda na ito. Halatang ilang dekada na ang tanda at halos sakop na nito ang kalahati ng lupa dahil sa lawak ng mga sanga. Sabi ni nanay maganda raw tingnan pero si tatay hindi natuwa. Simula pa lang gusto na niya itong ipatanggal. Sagabal daw sa plano niyang magpatayo ng bagong extension ng bahay. Nang minsang binanggit niya ito sa isang matandang kapitbahay, bigla itong natahimik. Sabi niya huwag na huwag daw gagalawin ang punong iyon. Matagal na raw iyon doon at hindi raw basta-basta puno lang. Hindi naniwala si tatay. Para sa kanya kahoy lang iyon. Ilang araw pagkatapos noon nag-umpisa na ang pagpapaputol. Kumuha siya ng mga tao para gawin iyon. Sa unang araw napansin agad na mahirap putulin ang puno. Hindi dahil matigas lang ang kahoy kundi parang may kakaibang pakiramdam ang mga gumagawa. May isa sa kanila na biglang tumigil at umuwi. Sinabing masama daw raw ang pakiramdam niya. Yung isa naman nasugatan kahit wala namang malinaw na dahilan.
Hindi pa rin tumigil si tatay. Habang tumatagal ang pagpuputol, may mga nangyayari sa bahay na hindi namin maipaliwanag. Tuwing gabi may mga mahihinang tunog na parang may gumagalaw sa labas. Minsan parang may naglalakad sa paligid ng puno kahit wala namang tao. Si Bunso ang unang nagbanggit na may nakikita siya. Sabi niya may nakatayo raw malapit sa puno kapag gabi pero hindi siya makalapit dahil natatakot siya. Akala namin imahinasyon lang. Hanggang sa tuluyan ng naputol ang puno. Noong araw na iyon tahimik ang lahat. Walang hangin, walang ibon, parang biglang namatay ang paligid. Kahit ang mga kapitbahay hindi lumabas ng bahay nila. Noong kinagabihan nagsimula ang totoong nangyari. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa mabigat na pakiramdam. Parang may nakatingin sa akin kahit hindi ko nakikita. Pagtingin ko sa bintana, napansin ko na kahit wala na ang puno, may anino pa rin doon. Parehong hugis, parehong laki. Doon ako kinabahan. Mula noon sunod-sunod na ang nangyari. Si tatay biglang nagkasakit. Hindi simpleng sakit. Unti-unti siyang nanghina, parang may kumukuha ng lakas niya. Kahit anong gawin namin, hindi siya gumagaling. Si nanay naman nagsimulang makirinig ng mga bulong sa gabi na parang may tumatawag sa kanya palabas ng bahay. At si Bunso, hindi na siya natutulog ng maayos. Sinasabi niya na yung nakita niya sa tabi ng puno, nasa loob na raw ng bahay. Doon na kami natakot ng tuluyan. Dinala namin ang sitwasyon sa isang albularyo. Hindi pa man kami tapos magsalita, sinabi na agad niya ang nangyari, na ang puno raw na iyon ay hindi basta-basta. Matagal na raw may naninirahan doon at ang pagpuputol namin ay parang pagwasak ng tahanan nito. Tinanong namin kung may gagawa pa. Sabi niya may paraan pa pero hindi na ito madali. Kailangan daw naming ibalik ang lugar na kinuha namin, hindi sa parehong anyo, kundi sa pamamagitan ng pag-aalay ng respeto at pagbabalik ng kung anong nawala. Ginawa namin ang lahat ng sinabi niya. Sa mismong lugar kung saan nakatayo ang puno, nagtanim ulit kami. Hindi kasing laki ng dati pero sapat para maging tanda ng pagbabalik. Ilang gabi rin kaming hindi mapakali pero unti-unti humupa ang lahat. Si tatay dahan-dahang gumaling, si nanay tumigil na sa pagkarinig ng bulong, at si Bunso hindi na nakakita ng kung anuman sa gabi. Akala namin tapos na, pero hanggang ngayon may isang bagay na hindi nawawala. Tuwing gabi kapag tahimik ang paligid at walang hangin, mapapansin mo na ang bagong tanim na puno ay bahagyang gumagalaw. Hindi dahil sa hangin kundi parang may humihinga mula sa loob nito. At kahit maliit pa lang ito ngayon, pakiramdam ko, hindi na ito titigil sa paglaki.